Purihin ng Diyos mga kapatid. At praise God, magandang araw po sa inyong lahat. Muli, gusto ko pong mag-share ng Bible topic. This is the part 2 of Matthew chapter 12 verse 40. Ang sabi po sa Matthew chapter 12 verse 40, "For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Yung una ko pong sinare dito ay yung how do we count 3 days and 3 nights. That's the part 1. Yun po yung una nating nakitang lesson dito. Paano mo bibilangin yung 3 days and 3 nights. So, meron po akong video niyan. Paki-search nyo po, Sunny Tolentino, how you count 3 days and 3 nights. Amen. Now, yung part 2, gusto ko pong itapik natin dito. Kasi sa talatang ito, binanggit si Propeta Jonas. And if you are a Bible reader, o kahit hindi ka Bible reader, kung nanonood ka o nakikinig ka ng mga kwento, lalo na sa mga Sunday school o kwentong pambata, maaring kilalang kilala natin si Propeta Jonas. Siya po yung propeta na inutusan ng Panginoon na mangaral sa Ninive, subalit hindi siya sumunod. Imbis na siya sa Ninive nagpunta, iba po ang kanyang pinuntahan. At yung barko ang kanyang sinakyan ay niyanig ng Panginoon. Nagpadala ang Diyos ng bagyo. At nung itinapon siya sa dagat, doon lamang humupa yung bagyo. At pagkatapon niya sa dagat, siya po ay kinain ng malaking isda o balyena. Now, ang topic po nating pag-aaralan dito dahil binanggit yung pangalan ni Jonas, pamamagatan po natin, nang kainin ba ng malaking isda si Jonas, siya ba ay namatay o hindi? So, kung kayo po ay nakapanood ng istorya ni Jonas, pagkatapos siyang kainin ng malaking isda, siya po ay nanalangin sa tiyan ng balyena, at pagkatapos niyang manalangin at magsisi, pinatawad siya ng Panginoon. And sa Jonah, iniluwa siya ng malaking isda sa isang tuyong lupa. At ang lupang yon ay ang lugar ng Ninive kung saan siya nangaral ng salita ng Diyos. Now, hindi tayo tatakbo sa pangangaral niya, ano nangyari sa Ninive. Ang sasagutin natin, namatay ba si Jonas nang siya ay kainin ng malaking isda? So, maaaring ang paniniwala natin o ng karamihan, si Jonah po ay hindi namatay. Pero kung siya po ay hindi namatay, ang Matthew 12:40 po ay nagsabi na kung papaanong si Jonas ay 3 araw o 3 gabi sa tiyan ng balyena, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Now, si Jonah po, sa talatang ito ay typology. Ginamit po siya ng ating Panginoon bilang typology ng mangyayari sa Panginoon sa kanyang kamatayan. Ang sabi niya, si Jonah ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda 3 days and 3 nights. Ganon din ako, sabi ng Panginoon. Ganon din ang anak ng tao. Yun din ang mangyayari sa anak ng tao. Kaya nga lang, ang anak ng tao ay wala sa tiyan ng isda o wala sa tiyan ng malaking isda. Siya po ay mapapas sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, siya po ay ililibing, siya po ay mamamatay, siya po ay ililibing, at sa loob ng 3 araw at 3 gabi, naroon siya sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, ang Panginoon po ay mamamatay. No? And we know, history proven, that 2,000 years more than mayroong Kristo na namatay. Now, kung paniniwalaan natin ang sinabi ng Panginoon, siya po ay namatay. Since si Jonah yung kanyang typology, natural, si Jonah ay namatay. No? Now, how can we reconcile this verse doon sa paniniwala natin ng matagal? May mga hindi naniniwalang si Jonah ay namatay. Pero kung titingnan natin ang sinabi ng Panginoon, i-analyze natin, magkakaroon tayo ng critical thinking, critical analysis, namatay si Jonah dahil ang Panginoon ay namatay. Now, we go to the story of Jonah. On Jonah chapter 2 verse 1, "Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly." Si Jonah daw po ay dumalangin sa Panginoon niyang Diyos
sa loob ng tiyan ng balyena. So, paanong patay ito? This will contradict dun sa sinabi ng Panginoon kasi si Jonah ay nagpe-pray pa sa tiyan ng balyena. And then on verse 2, on chapter 2 verse 10, that's chapter 2 verse 1, on chapter 2 verse 10, and the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land, and thou heardest my voice. So ang Panginoon daw ay nangusap sa isda, at ang yung isda inuluwa si Jonah sa tuyong lupa. Ibig sabihin, yung prayer na ginawa ni Jonah sa loob ng tiyan ng isda ay dininig ng Panginoon at siya ay niluwa. So, yung proseso, the process of time ng si Jonah ay nasa loob ng tiyan ng balyena hanggang sa iluwa siya, ayon sa Mateo 12:40 nang galing sa bibig ng Panginoon, it is 3 days and 3 nights. No? So tumutugma bilang typology niya si Jonah, siya din po ay 3 days and 3 nights sa kalaliman ng lupa. Amen. So, ang tanong dito, namatay ba si Jonah? If you're going to read very careful the Jonah chapter 2 verse 2 and said, I cried by reason for mine affliction unto the Lord. Sabi ni Jonah, ako ay umiiyak sa pigating nararamdaman ko sa Panginoon. And He heard me. Dininig niya ako. Out of the belly of hell cried I. So, we could see the difference on verse 2. Kasi sa verse 2, ang sabi niya, ako ay nanalangin sa Panginoon sa aking nararamdamang kapigatian, at dininig niya ako mula sa tiyan ng impyerno, doon ako dumalangin. On verse 1, ang sabi doon, then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. Si Jonah po ay dumalangin sa Panginoon ng Diyos sa tiyan ng balyena. But on verse 2, he was praying in the belly of hell. So mayroong dalawang lugar na kung saan nandoon si Jonah. Yung verse 1, he was praying in the fish belly. But in verse 2, he was praying in the belly of hell. So, paano natin ito i-reconcile sa Matthew chapter 12 verse 40? No? So, here, dapat nating intindihin unang-una kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan. Ang Bible po ay mayroong definition para malaman natin kung ano ang kahulugan nung salitang pinag-aaralan natin. So meron pong tinatawag na principle of first mention. Pag sinabing principle of first mention, halimbawa, ang ibig sabihin niyan ay kung saan unang beses ginamit yung salita para malaman natin yung kahulugan ng salita. So yung kamatayan o yung salitang death, unang beses itong ginamit sa Genesis 2:17. Wala pong nilikhang kamatayan ang Panginoon. God did not create death. But, paano pumasok ang kamatayan? Sa Genesis 2:17, dito po kauna-unahang beses ginamit yung salitang death. Ito po ang sabi dyan. Genesis 2:17, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Dito po ginamit yung salitang kamatayan, die. Sabi ng Panginoon, ngunit sa bunga ng puno sa pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain, dahil sa araw na kumain ka nito, ikaw ay mamamatay. Hindi po nagsinungaling ang Panginoon. The day that thou surely eat thereof, thou shalt die. Nung kinain nila yung bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti, namatay sila. Namatay sila dahil ang ibig sabihin ng kamatayan, you will be separated from God. Yun yung definition dito. Sa sandaling kainin nila yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, automatic nahiwalay sila sa Diyos. So, ang ibig sabihin ng kamatayan, by this verse, applying the principle of first mention, ang ibig sabihin ng kamatayan ay paghihiwalay or separation.
No, how we will apply it to Jonah and to us. Sabi ng Bible sa Hebrew 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Sapagkat itinalaga sa tao na mamatay na minsan. How do it apply to us? It apply to us pagka tayo ay namatay, yung ating kaluluwa. Since we have meron tayong tatlong bahagi ng ating katawan. The soul, the spirit, and the body. No? Sandaling mamatay tayo, yung ating kaluluwa ay hihiwalay sa ating katawang lupa. So you could see that yung mayaman sa Luke, mga kapatid, ang sabi ng mayaman, ano ang aking gagawin? Igigiba ko yung aking warehouse, magtatayo ako ng malaki at lahat ng aking ani ilalagay ko roon at sasabihin ko sa aking kaluluwa, so you have more than enough, you have much enough, you can rest. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, thou fool, tonight I will take your life. So yung life doon, yung kaluluwa ng tao ay kukunin ng Diyos. So that's what happened to Jonah. On verse 1, Jonah, nung pagkakain sa kanya ng malaking isda, he prayed. His body was praying in the belly's hell. But on verse 2, nabago na yung senaryo. Dahil namatay siya, yung kanyang kaluluwa, wala na roon sa kanyang katawang lupa. Ang nandun na lang sa tiyan ng balyena ay yung kanyang katawang lupa. His soul, we've seen on verse 2, was praying in the belly of hell. So tutugma ito sa typology ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa 12:44, as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So yung katawang lupa ni Jonah nandoon sa tiyan ng balyena, pero yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa impyerno. So meron pa rin mga ilan na nagsasabi na naniniwala na si Jonah ay buhay dahil they are trying to interpret verse 2 not literally happened to Jonah, but this is metaphorical. Yung salitang I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and He heard me. Out of the belly of hell cried I. Ito raw ay hindi literal, kundi ito ay metaphorical. Parang yung sinabi daw ni David sa Psalms, mga kapatid, even though I walk through the valley of the shadows of hell, I shall fear no evil, for thou art with me. That's metaphorical. Hindi siya actual o literal o physical na lumalakad sa shadows of evil. That's metaphorical. They are trying to apply it here. Pero magkakaroon ka ng problema. Dahil si Jonah ay kinain ng malaking isda. Literal na kinain siya ng malaking isda. No? Now, kung ang paniniwalaan mo naman namatay si Jonah, you will have a problem. Why, kung namatay si Jonah, why did the prayer of the dead answered by God? No, nandoon yung problema. Akala ko ba yung mga patay wala nang pag-asa? Kasi ang Diyos dapat, o ang tao dapat dito pa lang sa lupa, nakakilala ka na sa Panginoon. Pag namatay ka na unbeliever o namatay ka na backslider, kasi we could consider Jonah here as a backslider, ang punta mo ay impyerno. Hebrew 9:27. Ang sabi ron, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. So here, si Jonah, mga kapatid, siya po ay nagpray. Hindi imposibleng dinggin ng Diyos ang prayer niya, even though he is dead. Kasi marami yung pagkabuhay na maguli sa mga patay, phenomenal sa Bible. Marami tayong verse na makikita diyan. Yung isang bangkay na matagal nang patay sa Aklat ng Hari, nasagi niya lang yung buto ni prophet ni Prophet Elisha, nabuhay siya. Amen. So, here, for some possible reason, mga kapatid, hindi imposible sa Diyos na buhayin niya si Jonah. At ito ay kay Jonah lang. It is only happened to Jonah. No? Yung patay na binuhay, na nabuhay, dahil sa nabangga niya lang yung buto ni Prophet
Prophet Elisha, hindi natin alam yung kasaysayan ng taong yun. Hindi natin alam kung believer ba siya, unbeliever ba siya, pero nabuhay o binuhay ng Panginoon. So, yung iba pang mga binuhay ng mga prophet, si Elisha may binuhay, si Elijah may binuhay, no? So, phenomenal yung pagkabuhay ng maguli. So it doesn't matter bakit dininig ng Diyos yung panalangin ni Jonah kahit patay na siya. Walang imposible sa Diyos. Dahil meron siyang purpose and it only happens to Jonah. So wag natin gayahin ito mga kapatid. Kay Jonah lang ito dahil, kaya nangyari yun dahil siya ay magiging typology ng ating Panginoon. Sabi niyan, kung paanong si Jonah ay napasatya ng balyena ng 3 araw at 3 gabi, ganun din ang anak ng tao. Siya yung perfect typology ng ating Panginoon. Namatay si Jonah, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. At yan po yung ating part 2. Bibigyan ko kayo ng preempt ng part 3. Yung part 3 po, namatay ang ating Panginoon. He was there 3 days and 3 nights doon sa belly o doon sa ilalim ng lupa. Saan napunta yung kaluluwa ng ating Panginoon? Since ang kaluluwa ay immortal, hindi po ito namamatay. Then yung kaluluwa ni Jonah, immortal din po. Yung kanya lamang katawang lupa, naging libingan yung tiyan ng balyena. Pero yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa impyerno. Since that, si Jonah ay pumunta yung kanyang kaluluwa sa impyerno, how this will be a typology sa ating Panginoon. Yung kanyang katawan ay nasa libingan, same with Jonah. Ang pagkakaiba lang, si Jonah, ang libingan niya, yung malaking isda. Pero yung kaluluwa ng Panginoon, sabi diyan, napasa ilalim ng lupa, in the heart of the earth. So how could we align it na si Jonah, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa impyerno. Yung kaluluwa ng Panginoon, saan napunta? In 3 days and 3 nights. Abangan nyo po yan mga kapatid. And by God mercy and God grace, may topic po. Marami pong salamat sa Diyos po ang kapurihan. Amen.